Good morning mga mare! For today's video mga mare, gawa naman tayo na masarap, madaling gawin at healthy pa na palaman. Kung isa nga kayo sa tulad ko na minsan ay nananawa na rin sa mga palaman na ginagamit natin sa pang-araw-araw, ay subukan nyo naman ito. Gagamit lang tayo dito mga mare ng 8 piraso ng itlog. Nilaga ko nga yan, yung lagang-laga na talaga. Gagamitin tayo ng 470 ml na mayonnaise. Gagamitin tayo dito na 1 bar na cheese na 160 grams at 1 peraso ng sibuyas na na-mince na. Ayan mga mari, balatan muna natin itong ating mga itlog. Share ko lang mga mari, sa paglalaga ko pala ng itlog, madalas talaga hindi ko siya nape-perfect. Pero may napanood nga ako sa isang mommy vlogger na pag naglaga ka raw ng itlog ay lagyan mo raw ng kaunting suka. At perfect nga mga mari, hindi nga ako nahirapan balatan ito. Pagkatapos ko nga mabalatan itong mga itlog mga mari, aad-arin ko naman ito dito sa panggadgad ng cheese. Depende na sa atin mga mari, pwede rin naman natin ito hiwa-hiwain na lang. Pero mas gusto ko yung ganito lang yung texture niya. 8 piraso ngayon nilaga ko na itong mga mari at 7 na nga lang yung aking nagamit kasi may batang humingi at hindi na talaga nakapagpigil. Kaya naman pinagbigyan ko na. Favorite niya rin kasi talaga yan. At ito na nga lahat ng ating naad-ad na mga itlog mga mari. At para naman sa cheese mga mare, pwede nga rin natin itong ad-arin pero ako hihiwain ko ito na maliliit na parang pa-cubes. Bale itong kutsilyo mga mare, binalot ko nga lang ito ng plastic labo nang sa gano'n hindi madikit kapag hinihiwa natin itong ating mga cheese. May nakita pa nga akong kalahating bar na cheese dun sa rep, kaya naman gagamitin ko na rin ito nang sa gano'n hindi naman masayang. Mas maraming cheese mga mare para sa amin ay mas masarap talaga. At dito nga sa isang bowl mga mari, pagsama-samahan nga lang natin itong mga hiniwa-hiwa na cheese, yung sibuyas. Maglalagay din ako dito ng 1/4 cup naman ng condensed milk. Kung mapapansin nyo, medyo malabnaw yung kasi nag-frozen yung pinalamig ko pa. Naglagay din ako dito ng half teaspoon ng paminta, 2 kurot na asin, tapos ilalagay naman natin itong mayonnaise. Inubos ko na nga rin dito mga mari yung 470 ml na mayonnaise nang sa ganun ay marami tayong magawa. Tapos ayan, halu-haluin nga lang natin ito ng mabuti mga mari. Nakulangan pa nga ako sa paminta kaya naman ay nag-add pa ako. Nag-add na rin ulit ako mga mari na 1/4 cup ulit ng condensed milk. At para naman sa condensed milk mga mari, kayo nang ibahangan lang mag-adjust kung gusto nyo 1/4 cup yung ilagay nyo. Pwede naman yung gano'n. Pero para sa akin, sakto nga lang yung dalawang 1/4 cup dun sa 470 ml na mayonnaise. Nahalo ko na nga ito ng mabuti mga mari at nailagay ko na nga rin yung mga sangkap at ito na nga yung anak ko nakikigulo na naman at hinalo-halo nga lang niya yan. Nakalimutan ko mga mari itong carrots, buti na lang at may hahabol ko pag. Inad-add ko lang din ito isang piraso na medium size. At itong carrots mga mari ay optional nga lang ito. May na-upload na rin akong ganitong video na recipe nito pero hindi ako naglagay ng carrots. This time maglalagay tayo para mas masarap at mas healthy na rin. Nang mahalo-halo ko na nga ito mga mari at okay na nga yung lasa, ayan hindi na nga nakapagpigil yung kasama ko sa bahay. Nagpalaman na siya at nagpainit na rin ng tinapay. At sa 470 ml na mayonnaise mga mari ay marami na nga tayo magagawa. Pwede nga rin natin itong mga mari ipambenta or pagkakitaan. Napakasarap nito mga mari kaya naman subukan mo na rin. Bukod nga sa madali lang itong gawin mga mari at hindi rin mahirap hanapin yung mga sangkap nito at hindi rin naman masyadong magastos. At kung nagustuhan mo nga ang video na ito mga mari, huwag kalimutan mag-like and follow and paki-share na rin. And yun lang muna for today's video mga mari. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!